Good evening. Hello, young people. This is for all young people, young at once. We are on the last days and we need to have more live streams so that these live streams can somehow go with the streams of the world. Because we belong to the light, we need to shed light to the dark world. Remember my fight, there is a fight between darkness and light. And if we belong to Jesus, we belong to light. We have responsibility. Our responsibility is to shed light to those who are in question or in doubt of their faith. Faith versus fear. We know that Jesus brought us faith in Him so that we can see the power of God in fighting against fear. Fear can destroy you. Fear can destroy us. It's the world. It's the world system. So marami na po tayong narinig, mga pinapatay na pastor, yun ang ating latest. Kaya po gusto nating ipaalam sa inyo na ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Anumang klaseng kamatayan ang ating may experience, ang importante ay ang salita pala ay patay. Patay means you're no longer have wala ka ng karapatang mabuhay dito sa planet Earth. You're out. Parang game yan. Alam niyo ba yung anong game na ano yan? Sa Tagalog, ano ang tubig na yan sa Tagalog? Patintero. Yan. Sa larong patintero, pag out ka, talagang out ka na, di ba? So sad. Lalo na pag magaling ka talaga, tapos ikaw pa yung na-touch at ikaw ay out. Ganon din sa mundo. So kailangan binigyan tayo ng Lord ng lahat ng senses para magamit natin sa pag-drive ng buhay natin dito sa lupa. We are reminded na ang buhay natin ay napakaliit or napaka-short. But, the Word of God is telling us that God has the power to multiply or to elongate the span of time that you are here on this planet Earth. Kaya nga ako, gusto ko talaga yung nagpipreach ako sa mga lamay. Lalo akong na-aware na, hey, malapit na rin tayo. Hindi pwedeng sila lang. Lahat tayo ay aalis sa mundong ito. So, kapag hindi na po natin naintindihan ang buhay, talagang you die miserable or with full of regrets kasi di mo alam ang buhay. Knowledge is very important. So, we know that life comes from God. And who is this God? The God who owns heaven and earth, the Creator. And if you don't believe that, anong binibiliban mo? Niwala ka sa evolution. You came from an animal, natural, namumuhay ka na parang animal. What you believe is what you become. Yun ang sabi ng Bible. So ako, I made a choice. Make a choice in your life. I made a choice to search. The Bible said, seek ye first. Seek ye first the kingdom of God. Hanapin mo ang prinsipyo ng source. Kailangan po natin ilugaw yung mga salita para talagang maunawaan, ma-communicate natin ang gospel sa maraming tao. Seek ye first. Did you seek God's kingdom first? And do them? Sabi ng Lord, seek ye first and do what is right. In other words, lahat na nasa godly system, puro tama yan. Hanapin mo yan. Gawin mo. At kapag ginawa mo, lahat ng kailangan mo sa buhay shall be added unto you. Inakanta natin yan. Lahat tayo ay universal religion, Catholic. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Pero magaling tayong kumanta, magaling tayong mag-quote ng verses, pero hindi natin ginawa. So wala din siyang silbi. Pag isang bagay, nakita mo, tiningnan mo lang,
At tulad yun, tinignan ko lang, di ko ginamit. Wala siyang silbi. Dekorasyon lang. That is religion. Pero kapag may relasyon ka, magkakaroon ka ng opportunity na may experience mo. Wow, it's cool. So, ibig sabihin, nagagamit mo, nai-enjoy mo. That's relationship. Ito po ang ating laban ngayon sa mga huling araw. Kaya meron po tayong ganitong BBS, Redeeming the Rainbow. Hopefully doon sa more than 500 children na tinaniman natin ng salita. Simpleng prayer lang, talagang nakatanim tayo sa isang pamilya na marinig nila ang mga anak nila. Hopefully they're watching na marunong ang anak nila mag-address ng prayer ng tama. Dahil pag ang tama ang iyong prayer, according sa Lord's Prayer, sa salita ng Diyos, magre-resulta ito. So, we just allow the principle of God, and the principle of God shall work to those more than 500 children. Kaya congratulations. Di nyo lang alam how vast the effect of our BBS. Kaya walang humpay. Yung iba nag-start pa lang. Yung iba hindi pa nagpadala ng kanilang partnership letter. Ang partnership po ay na-explain ko na sa ating live stream na who is your partner? My partner in this work is Jesus. So, yung Jesus ay manual, yung salita niya. Sundin natin. Tuturuan tayong mag-horizontal, vertical, horizontal. Relation, worship, God and then man. Kaya ito ang problema ng buong mundo. Ultimo, yung ibang tao hindi maniwala sa ating mga Christian sapagkat nag-away-away tayo. Where our God is a God of love, we cannot love each other. We love dogs instead. Wow. But we cannot love our enemy. The Bible is telling us, love your enemy. But you better love dogs. And you love the husband of your neighbor. So you see, we need to redeem the false or the wrong notion or the wrong definition of love, definition of or belief in God. So we need to redeem back the original. The world is redefining love of loving two women, two wombs, and get married. The world is redefining marriage as loving two male and get married. So the redeeming of the rainbow connotes the redemption of God's plan, which was destroyed by the devil. Jesus came to destroy the works of the devil. If you are a pastor, you need to destroy the works of the devil. Because if you don't have the power to destroy the works of the devil will destroy you. Yes. Are you here? Yes. That's why sabi ng John 1:12, well, I give you the power to become my children. Pag anak ka ng Diyos, you're fully armored. You're fully geared to fight against the dark. Yes. You should not mingle with dark people. Ibig sabihin, kasi ang religion po ay nagbibigay ng confusion, ano? Yes, nagwi-witness tayo sa mga bakla, nagwi-witness tayo sa mga drug addict. We're not doing what they're doing. We hate what they are doing. We love them. We want them. God wants them to be saved. Pero pastor ka, nag-adultery ka. At kahit alam na ng mga taong nagsisimba sa pinapasturan mo na ikaw ay nag-adultery, nagdudruga, nagsisimba pa rin sila. Wow, ang powerful naman. Kaya nga, kailangan po natin i-redeem back ang yung mga dinestroy ni Satan na mga paniwala.
Bakit ayaw ng gay na maging Christian? Simply because Christianity cannot tolerate Yes. their pleasure. Kita mo, meron tayong dito na disciple, alam niya na ang truth. Nag-i-amen din siya. And yet ngayon may papa siya. Simply because they don't accept the power of God. They deny the power of God. That is, categorize silang religious people. Kaya marami nagsasabi, ako religious ako. This is life. Pinili kong maging religious. Kasi sa religion, pwede ang lahat. Pwede ang inom. Wala namang masama kung mag-inom kami. Light beer lang naman. Wala namang masama. Walang masama. Pero how could you identify you as the follower of Jesus na ikaw ay kasama mga drug addicts? Ikaw pa yung nagtutago ng mga drug pusher. At tapos sasabihin mo, walang masama na mag-inom. Tuturuan mo pa ang mga flocks mo. Bakit? Kayo lang ba ang maliligtas? Yung mga dialogue ng ganon ay hindi yun pang punta ng langit. Alam natin. That's the reason why we are here to educate our people. Jesus came to save us from deception. Jesus came to save us from political style of religion. Religious are politicians. They love politics. So, we are here as born-again believer to fight against corruption. Kaya ayaw ng mga taong nasa corruption ang born-again believer. Kailangan malaman natin yan. So, ngayon, dahil anak na tayo ng Diyos, binigyan tayo ng power and authority, that's why we need to train ourselves. Nandun na yung passion natin to save the world, right? Dahil si Jesus nandito na sa atin. Hindi natin payagan na ang mga kapatid ng mga baklang ito ay susunod sa yapak nila. Huwag nating payagan na sila din ng mga kapatid na kanganga sa kanila, na kalalaking tao nagpupulbo, naglilipstick, at nag-ano ng mga ng papa. In the live stream, even in technology, kita natin ang buhay ni Vice Ganda. What will happen naman po sa ating buhay pag ganyan? Lahat ng lalaki na lang magganyan. Accepted na eh. Accepted na pag lalaki ka. Talagang lalaki din ang hanapin mo. And they're using money. Hindi ako maniwala na talagang natural, alam na nila na hindi totoo ang ginagawa nila. Kasi pag wala silang pera, magpayag ba yung lalaki magpakasal sa'yo? Yeah, you're doing crazy. Your mind is getting worse. Naging unhealthy na po ang mind ng ating mga tao. Kahit dito lang sa Pilipinas. Over the world. Napasok na ng religion. Dito, alam naman natin, ang druga nasa mga churches. Alam naman natin, pero wala tayong magawa. Wala tayong masabi. Kasi sasabihin na ganito, nagja-judge ka. Kahit nakikita na ng dalawang mata mo, Kahit may ebidensya na, uso na ngayon. Bubulagin ka. But not we. If you have Jesus, your eyes is open wide and you can see clearly what is right and what is wrong. Amen. Palakpak. So I would like to tell you bakit tayo mayroong Redeeming the Rainbow Part 2 po sa ating teens. Kasi we give a chance dahil ito ay opportunity ng ating mga estudyante na pwede nating magamit dito sa church na maging teacher sa mga teens. From 9 years old, pwede na, kasi papunta na sila sa 10 at hanggang sa 19. Ito sila ang bracket na talagang
Nililigawan ni Satan because of their murang isipan. So, anong gagawin natin? God is commanding us to protect these children bago sila mapunta sa kabaklaan. Amen. Supported by politicians ang mga kabaklaan. Alam naman nila na ang kabaklaan ay going to hell. But they can tolerate that because they need money. Money, the love of money is the root of all evil. Baliktarin pa, tayo ang magnanakaw. Diba? Ganun lang talaga eh. Wala kang magawa kundi you have to show your power. The power and authority that God has given us. Now, hindi kailangan may pera tayo. Sila kailangan may pera sila para makatakbo. Tayo hindi. Pinili tayo ng Diyos para ano? Bigyan tayo ng power and authority. Nagagawa natin itong 500 children na murang isip, turuan manalangin para mapalayo sa dagdag sa preso. Yes. Hindi yan nakita ng ating government. Through the years, for 26 years, ginagawa na natin dito. Hindi nila nakikita yan. So, we're not here to compete. We're here to do our task. Dahil kapag sabi ng Lord, kapag tayo ay totoong Kristiyano, kung bakit buhay pa tayo dito, paki-off ng isa. Bakit buhay pa tayo? Lahat naman tayo mamamatay. Because God has a purpose in your life. Alam naman natin lahat ng mga religious people, God has a plan for you. What is that plan? Plan to He saved you because He wanted you to be a savior. From 9 to 19 years old na mga kabataan na sumisibol pa lang at nakikita sa teknolohiya, puro malalaswa, puro mga pangit, mga dirtiest LGBTQ, puro dirtiest-minded people trying to loiter ng ating mga kabataan. So kahit kukunti lang ang percentage natin, at least God has a power. Yan nga, isang estudyante lang maturuan mong manalangin. The Holy Spirit can occupy the whole house. Yes. As we continue to have connection to them, we continue to pray for them, we continue to connect to them, and lead them and guide them. Darating ang araw, marami pa mga tanong mga estudyante na yan. And they need to be fed by the Word of God. Kung si Satanas nagpipiding ng mga dirty thoughts, tayo naman, tagalinis at saka nagpipid ng tamang thoughts. Amen. Tama ba? So, it's time to apply. Hindi tayo church na kakanta-kanta lang sa loob ng church at titingin sa mga bakla na dumadami. Nandito tayo to stop the devil because Jesus came to destroy the works of the devil. Ngayon, kung nandyan si Jesus sa'yo, anong ginagawa mo? Asan ang temple? Asan ang katawan ni Jesus? Wala siyang gagamitin kasi puro tayo natatakot. We allow God to use our body. Nakakita tayo, may 5 senses tayo. Then God, in our heart, we need to respond to the need, to the call. Tinatawag tayo ng Diyos. Kaya ito po ang respond natin. Naghanap tayo ng partner, hindi lang sa pera, kundi sa lahat. Katulad natin, lahat tayo, nag-involve tayo dito. Hindi ibig sabihin na ako, pastor, wala akong involved. Alam nyo yan, kung sino man ang dumaan dito sa VCF. Yes. Ako ang una magbibigay. Yes. Yes. So, kilala nyo ang magnanakaw. Ang magnanakaw ay hindi nakakatigil sa isang lugar. Nagtatago. So Satan, John 10:10 says what? Satan came to steal, to kill, and destroy. But, may contrast yan. Jesus came. I belong to Jesus. He came to give me life that I may live it to the full. Yes. Amen.
So you can see the difference ng religion at saka mga born-again believers. Wala tayong pera, we have faith. Yes. Kaya mayayabang maraming pera. They believe na nagagawa nilang lahat, di ba? So obviously naman, nakita natin, mamaya ang pera na sa druga, mamaya may tukhang, tukbang, mamaya may sila mismo na nag-uunsihan sa kanilang druga, sa pera, ay nagpapatayan. So, ito yung problem na masolve ba ito ng government natin? Hindi. Mula pa noon. Nasolve ba ni Dr. ni President Duterte? Wala. Alam natin na si Jesus lang ang makasolve. Yes. Alam natin yan. Pero we deny because we are also hooked to corruption. Corruption is the identity of the devil. Alam natin yan. So ngayon, anong gagawin natin bilang born-again believer? We need to allow the Holy Spirit to move because siya may kapangyarihan. If you're born again, alam mo kung gaano kalaki. Bakit kaya ang tapang ni Pastora? Kasi nakita ko ang power ng Diyos. Oh, look at your neighbor. Ikaw siguro hindi mo nakita ang power ng Diyos. Nakita mo lang power ng pera. Oh, ang pera makabili, bili ng malaking gusali, pwede kang ng 10th floor na building. Ano sabi ni Jesus? O sige, gawin mong 100 Kasi sisirain ko lang naman din yan. Right? Kaya kailangan po nating it's not all about me. It's all about Jesus. His plan for all of us. You young people. Kaya ako ginagamit ang lahat ng time ko kasi sayangan ako sa time na magtutunganga kayo. Kahit nasabihin yung kayo ay BCF, pwedeng magti-TikTok kayo for a while, then later on, you become a TikTokers. No problem. Wala namang problema sa TikTok. Ang problema, kinakain niyang utak nyo. Ang problema, pumapasok ang Satan dyan. Hanggang patipwit nyo, ilabas nyo to attract people. Then finally, you found yourself on the other side. Kaya nga, iniingatan natin ang ating mga taong nagsisimba dito sa VCF. Pinatawag ko kanina ang ating mga disciples to encourage them. Huwag natin i-starve ng encouragement ang bawat isa. Ito lang naman ang reason kung bakit nawawala ang tao simbahan. They're starving for encouragement. That's why we need to raise up leaders like you, mga young people, kasi kayo ang next. Ang church na walang young people, ang church na walang mga children, ay pataob. Makikita mo na lang malalaking churches naging museum. Naging dance center. Nakita naman natin sa buong mundo. So wala ba tayong burden? Kaya nga meron po tayo ngayon. I would like to introduce to you the Redeeming Rainbow Part 2. From 9 years old, I'm encouraging you to plant, to be a partner of this. Kasi si Lord ang nag-promise, hindi ako. Amen. Lahat tayo na tagagawa nito, kailangan tayo ng partner. Kasi yun nga, hindi natin si Jesus, hindi nakarating sa cross. Kailangan niyang may magtulong sa Kanya. Ayun, nadapa na siya, hanggang doon na lang. So tayo, hindi natin ito kaya. Kailangan aminin natin, hindi natin kaya. That's why we need partners. We need to tell them and explain to them. Anyway, kung hindi naman sila magbigay, si Lord naman ang magbibigay sa atin ng partners. Amen. Kaya lang, dahil saan na ipapadaan sa inyo? Dahil kilala kayo. O anumang pera binigay nyo dito, meron po tayong mga proof kung saan yan ginagamit. Na-situate as a pastor, kung lahat ng pera na inaano ninyo ay napakaliit lang yan na investment, pero I will show you as a pastor kung gaano kalaki ang magagawa ng inyong faith. Ang faith ninyo ay naghanap kayo ng co-faith para lalaki. Di ba ang pera,
O to, magkano ba to? Let's say 100 ito. 50 pesos lang ang pera ko. I cannot have this without 100 pesos. So I need 50. Kung wala akong 50, di syempre, sasabihin ko yung aking gusto. At maaaring mayroong itatouch ang Lord. O sige, ito 50, bilhin mo. Ganun lang yun. Partnership. You can get what you need. Walang hirap sa mundo kung saan na tayong lahat ay born again. I tell you. Ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Can you imagine? Yung hotel namin is, ang aming kondo ay napakamahal. But because kinukos ng Lord yung mga may nang pangyayari, na parang gusto lang na ipromo, mga ganon. Pag anak ka ng Diyos, ganon, may mga favors. Ang mga pabor na hindi mo akalain, na-shock ka pa eh. Ay, ma'am, naka-avail kayo ng ganito. O, di ba? Na-shock ka pa eh. Hindi ka nag-iisip. Because that is the principle of God. And remind you, may-ari ang Diyos ng lahat. May-ari siya ng himpapawid, may-ari ng eroplano. Kung hindi nyo rin na-realize yan, kaya nga hindi tayo tumatawag. Ang galing nating mag-preach, pero pag magkaroon tayo ng sakit, hospital. Parang nababaduyan ka mag-pray kasi ang doktor, hinahabol mo ang doktor. Yun ang mga reason natin. Wala na yung munang pray dyan. Nandyan na yung doktor. Wala na ang doktor. You see, our God is a God of test. Ganito din sa ating PBS. So let us test again. Let's allow God to test us with this work because we know ano ba ang makukuha natin dito. May masisave kayo. Kung makahabol tayo ng 150 na teens, may 150 na naman kayo masave. Yes. Na ma-redeem sila sa wrong rainbow. Ang tinitle lang natin Redeeming the Rainbow because the promise is the rainbow. The whole rainbow is the promise. Kaya meron tayong message ng The Promise. Because the promise is that He will never let you down. Who? God. That's why here we are, people of God. We are called City of God. Nandito tayo sa dark world. Situated in Coronadal City. Kahit dito na sa ating city, ang daming nasa dark. Yung mind nila very dirty na. Tricycle drivers nang re-rape at lahat ng kung ano-ano dyan. Pastors nagsashabu. Nagbebenta ng shabu. Mga Christians nagbebenta ng laman. Mga Christian na mga male, 5 asawa. So, alam naman, tingnan lang natin, nagbabasa tayo ng Bible. Pakisabi sa katabi, magbalik-basa na tayo lahat, balik-simba na tayo lahat. Mga Kristiyano, pinapanawagan ko kayo. Hindi natin kaya ito. Kung kayo naman, iaano pa? Kayo pa yung nagiging problema ng ating bansa, walang mangyayari sa ating bansa. Kapag tunay ka na Kristiyano, hindi ka pabigat, ikaw yung solusyon. Amen. Kapitbahay natin dyan, namatay yung babae. So, siyempre bilang kapitbahay, let them know kung ano ang klaseng simbahan meron tayo. We truly care because Jesus cares. Di tayo nagbibigay ng bigas na hindi makain. Yes. Mamimigay tayo ng bigas na talagang healthy at tumutulong tayo. 26 years na po. May iba nasa politics 3 years lang, 6 years. Pero tayo, lifetime. Habang nabubuhay tayo, sumusunod kay Kristo, ang simbahan ay narito. Siyempre, hindi tayo yung katulad ng makatulong tayo ng malaki. Maliit pero mas marami ang matulong natin. Higit sa lahat, nagpupunla tayo ng hybrid seed na magbabago ang buhay nyo. Yes. Silver and gold have I none.
but I have faith to share to you. So what is the result of your faith? So magkuha tayo ng tatlo lang na ebidensya dito sa ministry natin. Pastora Marlene is saying, silver and gold have I none. Okay? Lumapit ito sila Escaro sa akin. Namumroblema sila sa buhay nila. Siyempre, open na lang ating testimony, chaos ang buong pamilya, lack of finances, lahat. Ano naman magawa ng simbahan? Wala akong maibigay na malaking pera. But I have faith. Yung faith ko, ay tinanim ko sa kanya, tinuruan ko siya, nilid ko siya kay Jesus. And then as she follows, what happened? Okay, bigyan natin ng 3 minutes each itong ating mga estudyante. Praise God. Sige lang, dito ka. Dalhin mo yung upuan mo. Ito, galing lang ito sa barko. Can you imagine, ilang months ka nga lang? 8 months. Malaking pagbabago. Pakirelate sa kanila kung anong ebidensya. This VCF has no money. Not, may money naman, pero hindi ganun ka. Hindi ko kayo kayang tulungan lahat. Libo-libo kayo, saan kayo naroon. Nakikinig kayo. Lahat ng mga nakadaan dito, natulungan kayo mula sa pamasahe ninyo. Pati yung mga tuition fee ng iba at kung ano-ano pa. Ngayon may iba dito, buong pamilya, hinakwat ko na dito at ayan, halo-halo na. Hinakwat. Na dito para lang makover ng faith na siyang magbibigay ng solusyon sa inyong mga problema. Okay? Yes, amen. Praise God. What I experienced man dito sa faith na-introduce sa amin here in the ministry ba na I was then, ang problem ng family namin was, syempre, latada sa lahat na wala kami pera. Like, we're in poverty that time because, syempre, victim din ng aming parents ng poverty. So, in our lineage, until kami naghihirap na and someone just invited us na magsimba dito sa ministry na ito. And we've heard a message na nakapag-change ng aming mindset, diba? Na ang tinandaan ko talaga is that ang totoong problema is hindi yung wala kang pera. Ang totoong problema is that yung kasalanan, siya ng... Wala kang siya. Diyos. Walang Diyos. Yan ang malaking problema. Yes. Yun yung pinakamalaking problema na gustong i-cut off, gustong solusyonan ng Panginoon. And I've learned that this faith has a lot of ingredients. Nandiyan na yung obedience, nandiyan na yung kailangan mo i-cut off yung mga bagay, even your activities. Kailangan mag-sacrifice. You should give God what is due to Him, especially your time as well, and availability, your heart, kasi gusto ng Panginoon na i-change tayo from within, and it will just come out sa ating lifestyle, and it will just be evident. So, salamat na little by little, and learning that this faith must grow like a mustard seed so that it would bear much fruit. That's why you become a witness, yes, right? Amen. Now, abangan niyo po si Denise, lahat-lahat, sinabigyan ko na sila ng platform. Kung interesado kayo, kung ano ba talaga nangyari sa buhay nila. They are ones of the evidence that truly, silver and gold have I none. Sabi nga ni Peter ba yun? Yes. But I have faith that you can walk in power. You can walk in different way. Okay, sino pa? Dito. 20 minutes before take off na lang tayo. And then, of course, si CJ. Kasi ito sila yung mga live streamer natin ngayon dito sa our young people. Kaya kailangan i-develop po natin ang ating mga youth dito sa Coronadal City. I don't care kung anong religion kayo. All I care is that if you have Jesus, you have this evidence. Amen. Praise God. Ako naman, katulad ni Denise, except naman kami, baon na baon kami sa utang, baon na baon pa sa death threats. So, silver and gold, we have none. Pero yung faith nga, yung faith na yun yung nag-protect sa amin. Hindi kami naka-hire ng 1 billion na mga security guard para hindi kami patayin. Andun ang maliit namin na bahay sa subdivision. But because of that prayer, na-protection na ng buong pamilya namin, parang wala lang. And then in terms naman sa pera, kung kailan pa na nag-retire ang parents ko, na wala silang stable na trabaho, yun pa ang time na binigyan kami ng Lord ng wisdom
ng favors na nakabayad kami sa utang namin. Kung Amen. kailan na wala ng trabaho ang pamilya namin, doon pa nag-pour out si Lord ng blessing. He just proved to us na kung kami lang nagtatrabaho ang parents ko, the more pa kami nababaon sa utang. Because you are redeemed. Yes. And your rainbow is the real rainbow. Yes. Amen. So yun mo, yung na time na nag-decide na kami na, Lord, sa'yo itong lahat, pati utang namin sa'yo, you redeemed us, all of us, na ang entire being namin, doon pinakita ni Lord na sa pag-redeem niya sa amin, lahat-lahat kinuha niya na, and siya na ang pumalit, which is our everything. Praise God. CJ, kaya ko sila tinawag kasi sila po ang lagi nyo makikita and they're going to, kung wala na po si Pastora, sila ang magpapatuloy. Talagang mayaman po ang Diyos ko. Kahit yung isang tao ay ma-redeem ng Lord sa pamagitan ng kanyang principle, then sila itong mga ebidensya. Marami po tayong ebidensya, libo-libo. Kaya kung hindi pwede nating i-deny ang power ng Lord, otherwise, walang mangyayari sa ating faith kung dinideny natin ang power ng Lord. Okay, si CJ, isa siya sa mga, kahit pamangkin ko siya, sila yung mga ebidensya ng ministering ito na totoo, na ang Diyos dito ay talagang nagsusupply ng lahat-lahat ng kailangan, hindi lang pera, lahat-lahat. Okay. So, good evening sa inyo. Kami din, isang testimony din kami na gano'n na kasi before na hindi kami, wala kaming sariling bahay, nakikita lang kami kila Pastora, na Mama Julie, sa mga tita namin, nagrenta kami, nagrenta kami ng apartment, palipat-lipat, no? So, isa sa mga patunay na through God, surely you can achieve anything. Na after 13 na kalipat-lipat ng bahay, finally ang ika-13 na lipat namin sa amin na. Through that, doon namin napatunayan na serving the Lord has its Benefits. And by benefits is yung promises na ni Lord na surely kung ano yung nasa heart mo, you ask for it and you work hard for it, hindi in a sense na magtrabaho ka, mag-duty, kundi kung ano yung nakalagay sa Bible, like you gather souls, you mag-share ka ng word ni Lord, and surely magugulat kayo na kung ano yung balik na kaya na ibigay ng Diyos sa buhay mo. And one of the many lang kami na mga may testimony sa changed life namin. Yun nga na totoo talaga na isang malaking makapainganyo sa mga tao yung may true to life story. Katulad ng MMK na madaming nanonood ng MMK kasi alam nila na totoo yung sa totoong buhay ang nangyari. So ngayon try nyo yung mag-believe kay God. Kasi madaming tao na sa totoong buhay din na madaming nangyari. Pwede sa lahat ng kategory pwede nyo masukan. Maghanap lang kayo ng mga tao na makilala nyo na may Diyos. And masalamat din ako sa Panginoon na syempre through sa kanya din na nung both ang mami at daddy ko wala sila trabaho, tapos ang nag-support sa amin na family si Lola ko sa Canada. God uses channels. Yeah. He uses channels, people around you, and sometimes nga yung mga mga bagay na akala mo wala lang pero later on pala isa sa mga bagay na makatulong din sa'yo. And then napakasalamat ako kay Lord na through that na totoo, pag once na binigay mo yung all mo kay God, He will give His all sa'yo. Amen. Amen. Ikaw, isa na lang. This is the Redeeming the Rainbow. Our target is our teens. At ito sila yung mga ebidensya kasi sila ang magiging teacher. So I want you to hear from them kasi para nandun yung nyo na, talagang makakakuha tayo ng magandang result
through these teachers na pinarinig ko sa inyo. Good evening everyone, good morning and good afternoon kung saan man kayo nanonood. Ako ay praising God for this word, redeeming the rainbow. Kasi nga, it is a promise of God for a beautiful life, for a better life. I remember, many of you already knew kung ano yung backstory ko dati, kung ano yung past life ko dati na depressed, suicidal, ganyan. Gusto kong umalis na sa mundo na to kasi nga ayoko ng life ko dati. But because of this redeeming of the rainbow, because Jesus redeemed me, because of His promise sa rainbow, He gave me a better life. He opened my eyes na mas maganda pala yung buhay natin pag nandyan, pagkasama natin si Jesus. Pag meron tayong Holy Spirit na lahat ng mga, hindi naman lahat, pero most of your desires, most of your dreams, most of the good things na gusto mo sa buhay mo, binibigay ni Lord if it is His will. Because that's His character as a Father. Gusto niya na i-please niya tayo, gusto niya na mapabuti yung buhay natin. So yun po yung, as a testimony din po, sinabi na ni ate ko kanina na dati rin, dahil sa mismanagement, marami kaming pera na mismanage, na baon sa utang, at because God redeemed us, ngayon, unti-unti niya kami binabalik, hindi sa pwesto namin dati, kundi mas above sa kung ano kami dati. Kasi ganyan si Lord, palagi siyang nag-upgrade, nag-level up. Yun nga yung sabi ni Pastora kanina, hindi siya stagnant, and so hindi rin tayo stagnant sa life natin. If He is ever increasing, we too are ever increasing, and that's the result of the faith na din-develop ni Lord sa amin, yung faith namin na mas nila-level up din niya. The more we are hearing His Word, the more we are eating His Word, the more na nagla-level up yung faith namin, and the more na na-experience namin yung power niya. So, Amen. So, our target for today is to encourage you to support these teens redeeming the rainbow. Can you imagine? 21st century na tayo ngayon. Yung mga tao nakaabot na ng buwan, gusto nilang mag-relax, they can just go to the moon. Nandito na tayo sa ganong stage. And then, that man now in science can get pregnant. And also, yung iniendorso ng mga scientists and also all other writers na mga gay, ang different form of sexuality. Ito yung introduce sa ating mga kabataan ngayon. We have to be aware. Kapag Kristiyano tayo, we belong to the all-knowing God and we need to know what's going on. What's going on ba? Look around. Yung ating mga, siyempre, yung ating sa government, ginagawa lang nila yung yung kanilang mga motibo. Pero tayong mga anak ng Diyos, walang motibo kundi ang pagsunod sa plano ng may-ari ng langit at lupa. Amen. So the world, itong mundo ay sick. We are being revealed, merong sex evolution. Sex evolution means introducing you any other forms of sexuality. Well, let's talk about sex here in our young people group. Kailangan po natin ma-introduce ang tamang redemption, dahil ang redemption is to convert you into your old belief into the original belief of God. So itong ating mga gays ay ginagamit, ang mga LGBT natin, they are open sila, tulad ng mga love, tawag nila dyan, love life. Hindi ko maintindihan kung sa Bible hindi ito matawag na love life, yung dalawang lalaki na nagpakasal at nagtitinginan at nagsisex. So, the dirty thoughts, ito yung tinatap ng ating mga kabataan ngayon. Lahat ng mga bata ngayon may cellphone, meron silang connection dito sa dirty thoughts na inispread ng demonyo. Kaya magtataka kayo, lalaking-lalaki yung anak nyo, balang araw nakikita nyo na nabilong na siya. Because itong i-introduce ng mundo? For them to really be identified. Ano ba ang makuha mo sa kabaklaan? Di ba, ma-identify ka? So the target is the children. Now, we go against the plan of the devil to destroy the lives of these children. Hindi na tayo papayag
Ilang generation ang nakita natin. O sabihin mo sa katabi, sabihan mo ang lulo mong bakla, tumigil na, stop na, at magbukas tayo ng panibagong gene, ang ating generation spiritually, na magiging totoo na at babalik na tayo sa original plan ng may-ari ng langit at lupa. So now the target is the children. It's not a go against. They go against social norm. Diba? They go also against biological norm. Hindi na normal. Ang biology nila, hindi na ito binibigyan ng honor ang mga katawan. Hello? So, kailangan po tayo mayroon tayong ganitong platforms para maabot natin ang mga minds ng mga taong chaos na, may sakit na dahil sa porno. May sakit na dahil sa mga worldly informations na nagbibigay sa kanila ng sakit sa mind. Ang sakit po sa mind galing. Amen? So, sabi nila, I'm not ashamed of the gospel, sabi ni Paul. Kung hindi tayo nahiya sa gospel, ibig sabihin, meron tayong alam. Ito yung power to save those children. Those people na nag-start pa lang gustong magbakla. Yung iba kumukumpurmi na lang. O, di ba? So, kung hindi tayo papayag kung tayo ay nasa Panginoon, sabi ng mga bakla, bakit ka sumasali sa LGBTQ? It's cool daw. It's cool in the hell. Ito ngayon, cool. But you need to show them what is the effect later. So, yung sense of identity ang makukuha nila. They are being fed to the culture. Anong culture? Yung mga pauso. Yung mga pausong mga salita sa TV na ina-adapt ng buong Pilipinas, ng buong mundo. Kaya mamili po tayo ng ating tinitingnan kasi nag-feed din yan sa ating mga kaluluwa. Can you imagine, pwede kang mamatay na wala kang ginawa kundi ang sumunod kay Noranyan? Pwede kang namatay at bibigyan ka ng ng certificate na ikaw ay forever Noranyan. So you wasted your time. You wasted your life just for that belief. Kaya nga pumunta si Jesus dito para bigyan tayo ng light. Hallelujah. We pastors, kapag pastor kayo, we're given an account double kapag ang ating dinadala sa Panginoon ay nabigyan natin ng confusion. So, fear of God causes us to run from sin. Hindi tayo natatakot, talagang nandun tayo sa kasalanan. Yun ang tapang natin. Pastor tayo nagdadala. Tinatawag kang pastor, nagdadala ka ng druga. Can you imagine tapang nyo? Yung iba, pag nakita ko sila, alam nila, kilala ko sila dito sa Marbel. Meron pang pa-obispo. Wala naman pong obispo talaga sa sa Bible. Kaya kailangan po tayo mag-aral. Hosea 4:6, the reason why my people fall, lack of knowledge. May 300 ka ba dyan? Bibigyan kanila ng sombrero na Tapos naniwala naman yung mga walang alam. Siyempre, si Jesus lang po ang head ng church. Wala nang iba. Okay? Confirm the Bible to their lifestyle. You have to confirm their lifestyle. Ayon sa Bible, para hindi tayo ma-deceive. Hello? We have to see people deliver from this sinful activity. Ito yung ebidensya na talagang totoong may Jesus ka. Paano natin ma-promote si Jesus dito sa Coronadal kung walang power yung buhay natin? Kailangan may kapangyarihan ng Diyos ang isang mananampalataya, especially sa mga young people. Diba? Talaga ang young people madaling ma-deceive. Una, kulang ng alam. Young people ka You're so conscious kung ano yan, especially sa sexuality. And also, we have to know that ang unang Adan at Eva, ang unang makita mong hubot-hubad ay ang mag-asawa. Pagtingin mo hindi asawa yung hubot-hubad, natural. Kasalanan yon.
Tama ba? Sa sexual, tandaan ninyo, sabi ng Bible that kapag tayo ay nakipag-sex sa isang tao, it's like a glue na mahirap tibagin. Kapag nakipag-sex ka sa kasalanan, natural. Glue. Naging makasalanan ka na rin. You're trying to be clean, pero dahil nag-glue kang na nga. And you keep on gluing. Kaya nga permanently cement ang sexual intercourse. Ito ay permanently cement. Nagiging glue siya, na-develop dito yung doing church, sex. You know, when you do sex as husband and wife, actually, ayon sa Bible, you are serving one another. It's not just to have fun or what, but sex in marriage is serving one another. Yun ay sacred. So, nang ginawa ngayon, niloloiter. Ang LGBT pinababoy. Mga katawan nila. Magpapakasal pa, at magpapabuntis pa. Kung matino ang utak mo, marami namang may womb. Bakit ka pa magastos magpalagay ng womb? Samantalang, marami namang babae na may womb. Kung gusto mo magkaanak. Look at this, yung utak na unhealthy na. Bakla ka, gusto mo marami ka ring anak. Di ba? May kayo sa Facebook na marami siyang anak. Nagpaano siya ng mga nanay. Oo. Anong principle meron ka? Gusto mo palang ilabas, ang Diyos gumawa po ng babae, ng womb, para doon ilabas ang lahat ng kanyang mga sperm, ang kanyang mga, yung kanyang kaliwat, or the race of humanity, ay nasa man and woman lang. You go against God. Mga LGBTQ, you go against God. Kahit anong puwersang gawin ninyo, lahat ng bandera gawin nyo, wala kayong magagawa sa Diyos, dahil ang Diyos ay Diyos. Alright? So may God bless you. Siyempre, pag nakorek po tayo, masaktan tayo. Kapag hindi ka nasaktan, medyo dead ka na. So wala nang remedial. Pero pag nasaktan ka, ibig sabihin meron pang chance to change, because the 3 R's ng gospel ay nagdadala ng redemption. Ang redemption ay kukunin ka sa world na go against sa Diyos. Mga rebellion. Sin is rebellion. The only sin, big time sin, is rebellion. Okay? I-redeem ka dyan. Redemption. Ang redemption ay i-redeem ka, ibabalik ka, i-convert ka. You will be converted. Katulad ni Saul to Paul. Kayo din. Dati kayo? Kaya you have story to tell to your friends, to people. You should not be ashamed of the gospel that you received, that brought evidence in your life. It should be known to the whole world, so that marami pang mga young people katulad ninyo ang masave. Amen. Do not sleep with sin. Get up, get out, and raise up the banner of victory na ginawa ni Jesus naman. Hindi tayong may gawa. Kaya nga Ephesians 2:8, for by grace we are all been saved. Wala pong tao. Bakit kayo lang bang correct dyan sa ang dami ko na narinig yan. Parang kayo lang ang maliligtas dyan sa BCF. Lahat po tayo maliligtas kung magpaligtas po tayo. And only Jesus can save. Only Jesus can save. Kaya kung maraming masabi ang demonyo, mas marami tayo. Kasi tayo ang original. Ang original na salita ng Diyos will always be on top. So kaya nga, mga young people, ni-encourage kayo, ang inyong live stream, ang inyong platform, ingatan ninyo. You imagine, yung vision ba? Thousands of young people, nagtatakbuhan dyan sa Jesus na yan, for them also to be saved. Marami, sa Hong Kong, sa Korea,
Failure kasi na matatanda na ipasa sa mga bata kung ano ang totoo at katotohanan. Ayun, nagiging flop. Hanggang sa ngayon, yung mga kabataan sa Korea, talagang failure ang mga tatanda na ipasa nila, kaya naging worldly ang karamihan sa Korea. So, hirap na hirap silang i-win back ang mga kabataan dahil hindi ginawa ng matatanda ang kanilang role. Bilang matatanda, we have to pass on to the next generation ang authentic na pananampalataya. Huwag niyong pasahan ang inyong mga anak ng mga peke, ng mga religiosity. Pasahan niyo sila ng truth. The truth, ano ba meaning ng truth bago tayo mag-end? Baka mamaya, iba yung truth ninyo kasi may truth din eh. Nothing but the truth, si Inday Badiday. Kailangan po nating malaman. Biblically, ano po ba ang meaning ng truth? Para malaman natin. Okay, so, God wants you to know that the biblical definition of love, kailangan natin malaman yan. Yung katotohanan is the measure of reality. Yung reality ba? Realidad ba yung relasyon ninyo? Both lalaki kayo? Hindi yan realidad. It's fantasy. Dahil at the end, you will realize naman, pag matanda kayo naman, alam, hindi nyo ma-realize, pareho kayong merong ari ng lalaki. The truth will always waiting for you at the end. Nabulag ka lang ng iyong maling paniwala. So, kailangan po nating i-define ang real truth in the Bible. At ayaw ng Diyos ng division. Kaya ang religion, panay division. Sa amin, sa inyo. Isang point lang po, Jesus lahat. Isa Almasi. Kung anong pangalan ni Jesus sa inyong mga lingwahe. Isa, yan lang ang point na magka-unite tayong lahat. Wala nang iba. God bless you and I pray na kayo ay magiging isang kaparte ng magandang gawain ng Diyos dito sa South Cotabato. We're reaching out children na magiging biktima ng ating kadiliman at syempre sanib puwersa ang religious at sanib puwersa ang religious at mga politika kung paano sirain ang kinabukasan ng mga bata sa pamagitan ng wrong belief. So we're here to redeem the morality of our nation na matagal nang nawarak because of corruption, because of the worldly system. Jesus came to bring back the principle of heaven. So that when the principle of heaven is in us, it works. Kayo yung mga ebidensya. Kayong lahat ng nagbago, hindi lang sa pera, lahat yan. Kaya nga nagtataka yung mga iba pag religion kasi ang tingin nila sa atin. Akala nila hindi tayo makapunta sa 5-star hotel. Kailangan, kung may 10-star hotel, doon dapat ang mga anak ng Diyos. Amen ba? Dahil may-ari po ng langit at lupa ang ating Diyos. Kung ama mo siya, bakit kanya ilalagay sa magduko-duko? Natural doon ka sa McDonald's, hindi doon sa magduko-duko. Alam niyo ba ang magduko-duko sa amin? Yun dyan lang sa gilid-gilid. Are you blessed today, young people? I love you. That's the reason why Pastora Marlene is here to fight for your right. Hindi lang right, yung right ninyo bilang anak ng Diyos. Yung LGBT nga, ang yayabang nila mag-fight ng kanilang right. Wala naman silang right, both sa langit at sa lupa. Yes. O kung meron man dito, ipipermit kayo sa lupa lang for a while. And you will be categorized in animal kingdom. But I remind you, you are a human being. You are a special species above animals. So don't live like animals. We are all humans. Loved by God, created in His own image and likeness. God bless you. Again, we say bye-bye to you next time. Karoon na naman tayo ng ganito. Talk about sex. We'll talk about LGBTQ, RST, W, O, Z.
Lahat ng mga LGBTQ, mga ano, ang tawag sa kanila po ay alphabetical community. Mga alphabet community. So tayo ay komunidad ng Diyos. Okay. Amen. Bye. Love ya.